Mega mega love shout out mga kabisay. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Umaga pa rin ngayon mga kabisay kasi alas 9 pala. Pero sobrang lakas na ng init mga kabisay. Ayan. Grabe. So mega mega love shout out sa inyong lahat dyan mga kabisay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras man kayong manunood dito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at palaging ligtas sa anumang kapahamakan at nasa malusog ng pangangatawan. So ayun mga kabisay, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon na palagi niya tayong ginagabayan at binibigyan ng kalakasan para patuloy na magampanan ang ating mga kaganapan dito sa paligid. So unang-una nagpapasalamat ako dahil kahit paano, kahit sobrang init ng panahon ay nakasurvive ang aking mga halaman mga kabisay. So ngayon ay tinanghali ako sa pagdidilig mga kabisay. Hindi pa ako tapos at dito pa lang sa kapaligirang ito ang aking natatapos. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko munang mag shout out sa inyong lahat dyan. Mega mega love shout out sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga suporta at sa lahat ng mga white prince natin. Mega mega love shout out sa inyo at salamat sa inyong palagi ang panonood. Unang-una sinashout out ko si Lex TV na palagi kong nakikita ang kanyang comment diyan sa aking comment section at palagi siyang nanonood. So maraming salamat Lex TV. At kay Luis Mix TV Vlog, mega mega love shout out. At sa mga kaibigan natin kila Maya Vlog, Jillian Vlog, mega mega love shout out sa inyo. Mika Flower at siyempre sa mga kaibigan nating palagi ring nakasuporta katulad na lang ni Bipang YTV. Salamat sa iyo ng marami Bipang. At siyempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga white friends natin na palaging nakasuporta at palagi kong nakikita ang mga comment dyan. Hindi ko nga lang kayo ma-shout out lahat dahil siyempre libo-libo na rin kayong mga alam na des. At siyempre sa mga kaibigan nating farmers na palagi rin tayong sinashout out, mega mega love shout out dyan kay Sir Cha, ang farmers na guro at vlogger pa sa Angkapanon. So congrats Sir Cha dahil kahit papano kumikita pa ang iyong ampalaya at tuloy-tuloy lang dahil ganyan naman talaga ang buhay. Lalo na hindi natin inaasahan itong takbo ng ating panahon, masasabi nating ika nga pagsubok lang ito. So kailangan nating labanan na huwag madisgrasya ang ating mga halaman. At sa awa ng Diyos ang aking mga sitaw sirtya, ayan ang lagi mong ikinukumusta. Sa awa ng Diyos ay gumagapang na at kailangan na nating lagyan ng pangalawang fertilizer. Pakakainin na natin yan. Tatapusin ko lang yung kaunting gamasin doon sa dulo. So siguro maglalagay na rin ako ng abono. So ayan, mega mega love shout out dyan kay Lakas ng Negros na palaging updated din sa kanyang mga live. At kay Jojo the Farmers at kay Farmers Boy na palagi rin nagko-comment yan sa akin. Salamat Farmers Boy at sana ay palagi ka rin pinapatnubayan ng ating Panginoon dyan. So sa ngayon mga kabisay ay medyo alanganin ng ating oras kaya siguro diretso na tayo sa aking vlog. Let's go! At ating puntahan ang aking mga nadilig mga kabisay para makita nyo. Alright! At yun nga mga kabisay, kaninang umaga nag-umpisa akong magdilig, siguro mga magsi 6:30 yun. Pero ang una kong dinilig mga kabisay, siyempre itong ating mga halaman na kailangan ang dilig everyday.
na tuwing umaga ay kailangan nating diligan. Pero dahil tanghali na, mag-aalas 10 na, ang bilis na natuyo yung lupa mga kabisayo. Kung makikita nyo, unti-unti nang natuyo. Dahil nga sa sobrang lakas ng init, kung makikita nyo ang kalawakan ay ayan, oh, grabe. At dito, sa awa ng Diyos, ayan, nadilig ko na yung aking kalamansi na dito ay nakatambak. At yung kanyang daranghita, yung aking daranghitang inipon-ipon ko muna mga kabisay kasi mahirap pag hiniwa-hiwalay. Malayo ang aking gagalain, katulad nito, itong aking mga lansones dito mga kabisay, ayan, kahit mainit ang panahon sa awa ng Diyos ay nanalbos. Dahil yun nga, every other day dinidiligan ko ito mga kabisay, kaya minsan inaabot ako ng anong oras na ngayon, alas 9:20 na mga kabisay, at grabe na ang init. At dito ang mga lansones ko, ayan, naipakita ko na rin itong minsan sa inyo, 15 puno yan mga kabisay. Kaya lang pala namatay yung isa, kaya 14 na lang yan. Ayan. Medyo magaganda na ang kanilang tubo. Hindi nga lang sila masyadong dahil akala ko mamamatay sila dahil naubos lahat yung kanilang dahon mga kabisay. Pero sa awa ng Diyos ay nagkadahon naman ulit. At ayan, ang dami tuloy sanga. Akala ko ay mamamatay na itong mga kabisay dahil yung mga dahon ay puro na meron pang isa dito na hindi pa nakakabalik ang kanyang dahon. Ayan. Pero ang dami niya na namang sanga. Ayan, oh. Ang daming sanga niyang tumubo nung matanggal ang kanyang mga dahon. At dito mga kabisay, yung mga kalamansi sa awa ng Diyos, ito ang nagpatagal sa akin dahil marami ito mga kabisay. 51 na puno ito, simula dito papunta doon. At yan ang dinilig ko kanina, mga huling dilig ko na ito mga kabisay. Ayan, at mga basa pa. Ayan, papunta doon sa may gilid ng bahay na yon, hanggang dito. Ayan, at doon marami pa doon mga kabisay. So ating puntahan para makita nyo ang ating mga pinagkakaabalahan dito everyday. Ay pero ito mga kabisay, hindi naman ito everydaying dinidiligan ko. Dahil may time na tulad nito, pangalawang araw saka ako nagdidilig ulit. Ayan. At dito mayroon ditong ilang puno din ito. At ayan, hindi siya nakalaki mga kabisay dahil nakapamunga, pero malapit na rin tanggalin yung mga bungang yan. Mayroon kasi mga kabisay na nakapamunga, katulad nito, nakapamunga siyang maigi, kaya medyo nabansot siya. Itong hindi namin napabunga, ayan, ang lalaki na. Ayan, at ang gaganda ng kanilang tubo. Pero yung nakabunga mga kabisay ay napuril. Dahil nga akala ko okay lang. Hindi pala, nang hinayang ako sa bunga, pero yung puno pala ay maaapektuhan. So hindi pa rin ako tapos mga kabisay dahil meron pa akong manggang didiligan doon sa dulo doon. So ating tingnan kung napuno na yung dramba na aking Diyan mga kabisay, may 10 puno pa ng kalamansi dyan. Ayan, 1, 2, 3. So 4 yan na hilira do. 12 pala, 12 palang puno yan mga kabisay na tigatlo. So ayan, let's go, puntahan natin yung aking drum kung puno na baga. Ayan nga mga kabisay, na puno na yung aking drum. Hindi ko na ipinakita sa inyo, pinatay ko na lang doon mga kabisay dahil baka mamaya ay umawas ng maigi. So mayroon ako ditong didiligan mga kabisay, bali 14 puno ng mga mangga. Pero ito mga kabisay, dinidiligan ko lang ito ay tuwing Martes at Biyernes. Hindi ko ito inaano na araw-araw, twice a week lang. Dahil medyo nakakapagod din mga kabisay at marami tayong ibang mga gagawin. So kaya naman nila na twice a week, hindi naman sila nag-re-rinde. Pero
Yung isang puno ng duhat, medyo parang nanilaw ang kanyang dahon mga kabisay. Ayan oh. Siguro dahil na rin ito sa init. Dahil kung diligan ko naman yan ay tigitigisang ano ang idinidilig ko dyan, tigitigisang ligadera. Pero hindi nga lang araw-araw, guys, a week nga lang. At ito ang aking mga mangga na medyo matagal ko na itong naitanim pero napuril dahil sa init nga. Ayan, so bali 3 puno yan ng mangga. At doon mga kabisay ay mayroon pa kung didiligan doon. So mamaya makikita ninyo mga kabisay siguro pag nadiligan ko na, dahil didiligan ko muna para makita nyo. At napakalaking sakripisyo ko doon sa 9 na puno na yun mga kabisay. Yung 9 na puno doon mga kabisay ay parang nasa 5 balik ko mga kabisay, dahil 1 ligadera bawat puno. Kaya abang-abangan nyo na lang muna mga kabisay. Binigyan ako ng malaking obligasyon doon sa manggang iyon mga kabisay nitong ating panahon. Kung hindi tag-araw ngayon mga kabisay, hindi naman dapat yung diligan. Kaya lang sayang din naman kung pababayaan na laang. So abang-abang mga kabisay. At dito nga mga kabisay, ayan, tapos na akong magdilig mga kabisay. Hindi ko na naipakita kanina kasi nag-collapse yung aking cellphone. At itong manggang ito mga kabisay ay akala ko'y namatay na, dahil naubos din yung kanyang dahon. Pero sa awa ng Diyos ay ayan, at nanalbos naman. Hindi naman pala siya namatay talaga ng tuluyan. Na ano kasi itong mga kabisay nung mga batang nagsasaranggola dito ay akala ko mamatay na siya, pero sa awa ng Diyos ay nasa ulian naman. At ayan, mayroon na siya mga bagong talbos. At dito mga kabisay, ayan, may mga talbos ng panibago ang ating mga mangga. Ayan. At nagpapasalamat ako na kahit papano ay nakasurvive, dahil sa tindi ng init ng panahon ay ang hirap namang magdilig dito ng araw-araw mga kabisay, dahil napakalayo. Kaya Martes at Biyernes ko lang itong dinidiligan. At ayan ang mga ano nila, siguro na lanta lang yung kanyang mga dahon gawa ng sobrang init. So ayan, may mga talbos naman na panibago. So siguro yan ang magtutuloy-tuloy mga kabisay. Ganon din itong naan dito. Lahat naman ito mga kabisay ay may mga bagong talbos. Siguro dahil yun nga, nakakatikim sila ng tubig. At medyo hindi nga lang sila araw-araw na nadidiligan kasi mga kabisay, dahil napakalayo. Kung tutuusin, ang aking hinahakot na tubig ay galing doon sa may 2 puno ng nyug na yun. At 2 ligadera ang bit-bit ko dito mga kabisay. At minsan bago ako makarating dito ay ang aking balikat ay talagang sagad na sa pangangawit. Pero kailangan tiyagain dahil kailangang mabuhay. Sayang naman kung pabayaan. So ayan, at dito nga sa bandang unahan, ayan, medyo nagkaroon na ng buhay ang ating mga mangga. Yun mga kabisay. Nag-collapse ang cellphone ko kanina mga kabisay. Pagpasensyahan nyo na hindi ko na ipakita sa inyong lahat yung kabuuan ng aking mga tanim na mangga doon. At maraming salamat na lang sa inyo na sinamahan nyo ako. Pero pagpasensyahan nyo na hindi ko na ipakita lahat yung mangga dahil nag-collapse yung cellphone ko sa sobrang init mga kabisay. Nag-overheat. At ito, isa ito sa mga diniligan ko kaninang umaga mga kabisay. Yung mga bago kong tanim na coconut dwarf gold. At ayan, sa awa ng Diyos buhay na sila. Siguro naaalala nyo naman, nakabidyo ito nung itinanim ko. So ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Pagpasensyahan nyo na dahil nag-collapse ang aking cellphone dahil sa sobrang init. Ang oras natin ngayon mga kabisay ano na, alas 10 na mahigit. Hindi ko lang
silip kung anong oras na dito. So ayan, maraming salamat sa inyo na mga nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video, at sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang bawat kaganapan ko dito. At sana naman kahit saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating Panginoon at palaging inilalayo sa anumang mga kapahamakan. So yun lang, mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay. God bless us. Bye bye.